Nagsimula ang pelikula sa eksena ng isang babaeng nakahandusay at mahina, na may mga bahid ng dugo sa paligid niya. Pagkatapos ay bumalik ang kwento ng pelikula sa 3 buwan bago ang pangyayaring yun, at ipinakilala sa atin ang mag-asawang sina Ron at Becca. Bagong kasal sila ngunit hindi pa rin sila nabibiyayaan ng anak. Ang problemang ito ay madalas nagdudulot ng tensyon sa pagitan nila. Ngunit sinisikap ni Ron na maging mapagpasensya sa pagharap dito. Lumipat ang eksena. Makikitang magkasama sina Ron at Becca kasama ang kanilang mga kapitbahay na sina Max at Mindy, hindi tulad ni Ron at Becca na tila malamig ang kanilang relasyon. Dahil medyo mausisa, tinanong ni Becca ang kanilang sikreto sa relasyon. Ipinaliwanag ni Mindy na nagsasagawa sila ng open marriage. Sa madaling salita, sa kasunduang ito ay pinapayagan ng bawat isa sa mag-asawa na makipag-date sa ibang tao. May dagdag na tuntunin din sina Max at Mindy, kailangan nilang gawin ito ng sabay at panuurin ang isa't isa. Siyempre, nagulat sina Ron at Becca nang marinig yun. Nag-aalala sila na baka masira lamang ng ganitong konsepto ang kanilang pagsasama. Ngunit tiniyak ni na Max at Mindy na lalo lamang naging matatag ang kanilang relasyon at naging mas mapagmahal dahil sa gawaing yun. Kinabukasan pagkagising, muling pinag-usapan ni na Ron at Becca ang tungkol sa open marriage na ginagawa ni na Max at Mindy. Lumalabas na palihim na nagsisimula na rin silang maging interesado na subukan ito. Samantala, si Becca na nagtatrabaho bilang isang nurse sa ospital ay nagkwento sa kanyang kaibigang si Dylan. Tungkol sa ideya ng open marriage, buong suporta si Dylan basta masaya sina Ron at Becca. Sa ibang pagkakataon, muling nakipag-usap si Becca kay Mindy. Masigasig na ipinaliwanag ni Mindy ang iba't ibang benepisyo ng open marriage na lalo pang nagpa-interes kay Becca. Ikinwento pa ni Mindy na muntik nang matapos ang relasyon nila ni Max noon ngunit nailigtas ito dahil sa ganitong gawain. Isang araw, 4 silang nagre-relax sa swimming pool. Pribadong sinabi ni Ron kay Max na may problema siya sa fertility at napakaliit ng posibilidad na magkaroon siya ng anak. Hindi pa ito sinasabi ni Ron kay Becca at pakiramdam ni Ron ay maaaring maging solusyon ang open marriage. Mula sa malayo, palihim na tinitingnan ni Becca ang katawan ni Max at bahagyang ngumiti. Napansin ito ni Mindy at sa halip ay natuwa siya. Nang gabing yun, nakatanggap si Ron ng mensahe mula kay Mindy na nag-aanyaya sa kanila na simulan ang open marriage. Agad na nagtungo si Becca sa bahay ni na Max at Mindy. Pagdating doon, walang gaanong paligoy-ligoy, agad na umupo si Mindy malapit kay Ron at nagsimulang lumapit sa kanya. Sa kabilang banda, ganoon din ang ginawa ni Max kay Becca. Nang gabing yun, nagpalitan ng kapareha ang dalawang mag-asawa. Kinabukasan, tinanong ni Ron si Becca kung ano ang naramdaman niya matapos gawin ang pagpapalitan ng kapareha. Noong una ay tila nahihiya si Becca na magkwento ngunit naging masigasig naman si Ron at sinabi niyang napatunayang tama ang sinabi ni na Max at Mindy. Mas romantiko na raw ang pakiramdam ng kanilang relasyon ngayon. Pagkatapos ay lumipat sila sa isang pribadong silid at muli nilang ginawa ang pagpapalitan ng kapareha. Nakatulog sila roon at nang magising si Ron, nalito siya sa paghahanap kay Becca. Lumalabas na nasa kabilang silid ang kanyang asawa kasama si Max at nagdulot iyon ng selos kay Ron. Sa almusal, kitang-kita sa mukha ni Ron ang kanyang pagseselos. Nagtalo sila dahil sa pangyayaring magkasama sina Becca at Max. Pagkatapos ay nagpasya si Ron na tapusin na ang pagpapalitan ng kapareha. Nakipagkita si Becca kay Mindy upang sabihin ang kanyang kagustuhang huminto. Ngunit patuloy siyang kinumbinsi ni Mindy na huwag itong itigil. Si Ron na mag-isa sa bahay ay biglang nakatanggap ng notification mula sa application na kaligula na ang babaeng nakapula na nakita niya noon ay naghihintay sa kanya. Dahil galit si Ron sa kanyang asawa, agad siyang nagmaneho papunta roon. Pagdating niya, agad siyang nilapitan ng babae. Nagsimula silang mag-usap, ngunit bago pa sila magpatuloy, naalala ni Ron ang kanyang asawa. Nagpasya si Ron na umuwi at matulog ng mag-isa sa bahay. Kinabukasan habang nagja-jogging sila, sa wakas ay naging tapat si Ron kay Becca tungkol sa problema niya sa fertility na siyang dahilan kung bakit hindi pa sila nagkakaanak. Nagalit si Becca dahil ngayon lamang sinabi ni Ron ang tungkol dito. Kasama si Dylan, ang kanyang kaibigang kilala sa pagiging mahilig sa mga babae. Sa ibang pagkakataon, habang nagjo-gym si Ron kasama si Max, ikinwento niya ang pagkikita niya sa babaeng nakapula sa Caligula. Pinakiusapan ni Ron si Max na huwag itong sabihin kanino man. Nang gabing yun, pumunta si Becca sa Caligula upang makipagkita kay Max. Ngunit wala silang ginawa roon. Sinabi ni Becca ang kanyang kagustuhang tapusin na ang pagpapalitan ng kapareha. Nag-aalala si Becca na lalo lamang masisira ang pagsasama nila ni Ron, lalo na ngayong siya ay nagdadalang tao. Pagdating sa bahay, agad na tinanong ni Ron si Becca tungkol sa pag-alis nito at lalo na tungkol sa kanyang pagbubuntis. Tiniyak ni Becca kay Ron na si Ron ang ama ng sanggol. Ayon sa kanya, habang nakikipag-date siya kay Max,
Palagi silang gumagamit ng proteksyon kaya maliit ang posibilidad na kay Max nagmula ang pagbubuntis. Ngunit ang totoo, may pagdududa rin si Becca. Nagkwento siya kay Dylan na iminungkahing magpa-DNA test siya. Palihim na kumuha si Becca ng sample ng buhok ni Ron para sa naturang pagsusuri. Isang umaga, makikitang napakasaya ni Ron sa balita tungkol sa pagbubuntis ng kanyang asawa. Masigla pa niyang ipinagluto ng pagkain si Becca. Biglang tumunog ang doorbell at nakakita sila ng isang baby carriage na kumpleto sa mga laruan sa loob. Nagtaka sina Ron at Becca kung sino ang nagpadala ng mga yun. Lumipat ang eksena sa isang hapunan na dinaluhan ni Ron, Becca, Max at Mindy. Bigla silang lahat nakatanggap ng mensahe mula sa kaligulan na naglalaman ng larawan ni Ron kasama ang babaeng nakapula. Nagalit si Becca dahil hindi kailanman sinabi ni Ron. Mula noong araw na yon, muling naging malamig ang relasyon ni Ron at Becca. Ginugol ni Ron ang kanyang oras sa pag-eehersisyo sa gym habang abala naman si Becca sa kanyang trabaho. Isang araw, nakatanggap si Becca ng mensahe mula kay Mindy na nag-aanyaya sa kanyang pumunta sa kanilang bahay ng gabing yun. Pagdating sa bahay ni Mindy, tahimik at madilim ang paligid. Paulit-ulit na tinawag ni Becca ang pangalan ni Mindy ngunit walang sumagot. Nang pumasok sa silid, nagulat si Becca nang makita si Ron na nakagapos sa ibabaw ng kama. Lumalabas na si Mindy ang nasa likod ng lahat ng pangyayaring ito. Si Mindy ang nagpadala ng mga bulaklak at baby carriage at siya rin ang nag-ayos ng lahat ng mga larawang nagdulot ng kanilang mga pagtatalo. Habang nakatutok ang baril, pinilit ni Mindy si Becca na magsuot ng kaparehong damit na suot niya. Nagulat din si Max nang dumating siya at makita ang madilim na bahagi ng kanyang asawa. Gusto ni Mindy na pilitin ang pagpapalitan ng kapareha sa mismong oras na yun. Habang naghahanda, sa wakas ay inamin ni Mindy na siya ang kumuha ng larawan ni Ron kasama ang babaeng nakapula pati na rin ang larawan ni Becca at Max. Lumalabas na ginawa niya ang lahat dahil nahulog siya sa pag-ibig kay Becca. Nang mawala ng atensyon si Mindy, gumawa ng paraan si Becca at hinampas siya gamit ang isang matigas na bagay hanggang sa mawala ng malay si Mindy. Pagkatapos ay tumawag sila sa mga autoridad at nakontrol naman ang sitwasyon. Niyakap ni Ron ang kanyang asawang si Becca at ipinakita ni Becca ang resulta ng DNA test na nagpapatunay na si Ron ang tunay na ama ng sanggol na nasa kanyang sinapupunan. At dito nagtatapos ang pelikula. At iyan ang naging kwento ng pelikulang Open Marriage, kaya subukan ninyong isulat sa comment section kung ano ang masasabi ninyo tungkol sa tinalakay natin ngayon. At kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-like. Si Jude Setia 1, salamat sa panunood ng video at hanggang sa susunod.